Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, August 22, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan meron tayong minomonitor na 2 bagyo at isang LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una nga ay itong tropical depression malapit sa ating power line. Ito ay huling namataan sa layong 1,195 kilometers east ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito, momentarily kumikilos papuntang kanluran, so hindi tinatanggal yung possibility na ito ay papasok ng ating area of responsibility. Although afterwards, posible na kasi itong kumilos sa direksyong northeast. Samantala, isa nating minomonitor na bagyo nasa typhoon category, may international name na Saudel. Kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 2,710 kilometers east ng Northern Luzon. Ito naman ay nabagit nga natin, nasa typhoon category, nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour at bugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At ito ngang bagyong ito ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. And then, posible nga pumasok ito na ating PAR around Monday, and by next week nga ay posible na netong ma-enhance yung southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa malaking bahagi nga ng ating bansa, lalong-lalo na sa may Luzon area. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Samantalang meron pa tayong isang minomonitor naman, the low pressure area sa labas pa rin na ating PAR. Ito yung dating sineneng, and as of 3 a.m. nasa layo itong 735 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Hindi na nga natin ito inaasahan na muli pang papasok na ating PAR at papalayo na nga ito ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin na epekto sa northern at central Luzon at nagpapaulan nga sa ilang bahagi ng lugar na ating nabanggit.